Kung pagbabasihan po natin mga kaistorya ang kasaysayan ng Amerika at saka po ng Pilipinas, magtataka tayo kung bakit sinusuyo po ng Amerika ngayon ang administrasyon ni PBBM. Dahil alam naman natin mga kaistorya, sa tulong din po ng Amerika, may intervention ang Amerika noon sa pagpabagsak sa administrasyon ng Marcos Sr. Bakit ngayon ay sinusuyo nila si PBBM? Dito rin po natin mapapatunayan mga kaistorya na kailangan ng Amerika ang Pilipinas. Hindi po nila magagawang iwanan ang Pilipinas. Malaki ang pangailangan nila sa atin ngayon. Kumbaga, ang Pilipinas ngayon ay apple of the eye ng Amerika. At dagdag pa po natin sa discussion natin ngayon mga kaistorya, magugulat ang China sa ibinigay po ng Australia sa Pilipinas. Alam nyo naman mga kaistorya, si Australia ay isa sa mga itinuturing ni China na kakumpetensya at kaaway niya. So yan po ang mga balita at impormasyon na may ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at like. At sa mga bagong viewers po natin, maaari po kayong mag-subscribe kung gusto po ninyo ang ganitong klase ng content. Palakihin ko na po itong atin pong reference. May mga ipapakita ako sa inyo ngayon, mga kaistorya, kung bakit hindi magawang iwanan ng Amerika ang Pilipinas at sa halip pa nga ay ibinibigay nila yung halos lahat na ng gusto ng Pilipinas. Yun ang nakikita ko mga kaistorya. Maging sa modernization po ng armed forces natin, nagko-commit, nagpa-promise at talagang tinutupad ng Amerika. Kung napansin po ninyo, mula pa sa Biden administration hanggang sa ngayon na Trump administration, ay ilang beses po nilang inulit yung Ironclad Defense Treaty ng Amerika at ng Pilipinas at patuloy po nilang pinalalakas ang armed forces natin na patuloy namang iniiyakan ng China. Kagaya po nitong binalita na ito. Ito po ay April 13, 2024. Panahon pa po ito ng Biden administration, mga kaistorya. Pagkatapos, ito naman, ito po ay March 28, 2025 naman, same Philippine News Agency, Trump administration na ito. Basahin ko muna ito Sasaglitan ko lang ito mga kaistorya. US vows to beef up AFP modernization support in first 3+3 with PH. Ang 3+3 na yan, mga kaistorya, yan po yung ministerial dialogue ng Amerika at ng Pilipinas na ang nag-usap po dyan ay yung defense agencies ng US at ng Pinas. Tinutulungan nila yung modernization ng Pilipinas na matupad at nakikita yan natin ngayon. Ito pong 3+3 ministerial dialogue na ito ay nandito tayo ngayon sa website po ng US Department of Defense. Joint Statement on the Philippines-United States 4th 2+2 Ministerial Dialogue, July 30, 2024, panahon ng Biden administration. May ipapapansin ako sa inyo dito. Nandito yan sa letter A, fortifying a maturing on the modern alliance. Una na, mga kaistorya, si former Defense Secretary of US, Secretary Austin ng Biden administration, ilang beses ba nilang inulit yung Ironclad Commitment, Ironclad Defense Pact ng Amerika at ng Pilipinas. At mapapansin mo rin ngayon, panahon ni Trump, mga kaistorya, si US Defense Secretary Hegseth naman, inulit din yung Ironclad Commitment and Defense Pact ngayon ng Pinas at ng US. Ngayon, kung bakit ko ito sa inyo ipinapakita, although ito diniscuss ko na nung nakaraang taon pa, dati po kasi, mga kaistorya, ang sakop lang ng Mutual Defense Treaty ng US at saka po ng Pinas ay ang Pasipiko lamang at mainland of the Philippines. Wala pong teksto ng South China Sea.
umangal, nag-react si PBBM noon. Kumbaga sabi niya, luma na yan, outdated na yan, kailangan na yung repasuhin uli, pag-aralan uli at dagdagan pa, idagdag ng Amerika ang South China Sea sa Defense Treaty na yan. Nanalo si PBBM, di ba? Tumugon ang Amerika. Ginawa nila ang sinabi ni PBBM. Kung tutuusin, mga kaistorya, ito ha, sino ba naman ang Pilipinas? Sino ba naman si PBBM? Maliit na bansa lamang ang Pilipinas, putot-putot pa na mga isla. At kung titingnan mo pa ang presidente natin, mga kaistorya, ano bang ginawa ng Amerika sa pamilyang Marcos sa nakaraan? Pero bakit nang naging presidente si PBBM? Bakit ginawa nila, tinugunan agad nila yung sinabi ni PBBM? At bakit makikita mo, sinusuyo ngayon ng Amerika ang Pilipinas? Inuulit-ulit natin yun kasi kailangang maintindihan ng mga Pilipino kung gaano kahalaga sa Amerika at sa mundo ang Pilipinas. Ito na po, mga kaistorya. Basahin ko ito sa inyo. The secretaries reiterated the importance of the security alliance and shared commitments under the 1951 United States-Philippines Mutual Defense Treaty in an increasingly complex environment. The secretaries reaffirmed that the Mutual Defense Treaty extends to armed attacks against either country's armed forces, aircraft, and public vessels, including those of their coast guards, eto na, anywhere in the South China Seas. Diba? Tumugon, no? Kumbaga, ibinigay ng Amerika ang gusto ni PBBM. Nirecognize nila ang South China Sea bilang bahagi ng Mutual Defense Treaty. At mapapansin po ninyo dito, pati na po public vessels. Public vessels, ibig sabihin mga civilian vessels kasama na. Kapag yan ay inatake ng China gamit ang armas, tutugon ang Amerika. Maliit pala. Ayan, pinalaki ko para mabasa ninyo. And then i-highlight ko yung mga binasa ko po kanina. Ayan po yan, mga kaistorya. Masasabi na naman nitong mga project, ayan nga ang China, inaatake tayo, binubuli tayo ng binubuli. Diyan sa West Philippine Sea, di nga sila umaalis. Pati yung kanilang research vessels. Nabasa nyo naman, di ba? Armed attack. Habang binabasa ko, nababasa nyo rin, naririnig nyo pa. Ito ang tanong. Kung talagang gusto ng China ng giyera, kung talagang matapang ang China, bakit hanggang ngayon hindi sila gumagamit ng armas laban po sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga vessels ng PCG at ng BIFAR at sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea? Ay, winatarkanon nga hawan historiador Binangga nga hawan historiador. Asan doon ang armas? Yung water cannon po ay hindi isang armas. Hindi po yan itinuturing na armas pandigma. Ang binabanggit ditong armed attack ay armas pandigma. May ginamit ba ang China na kanyon? Meron, water cannon. Pero yung kanyon na nagpapasabog ng kalaban, meron ba? May baril ba? May bala ba? May bomba ba? Wala. Bakit? Alam ng China, kapag gumamit siya ng armas, digmaan na yon. Hindi ako naniniwalang ang China ay handa na sa pakikipagdigma kahit pa sabihing high-tech ang mga armas nila. Kagaya nga po ng sinasabi ng mga autoridad ng Amerika at ng Pilipinas. Ang China ay walang karanasan sa modernong labanan. Yung kanila pong ipinagyayabang ng mga high-tech na armas ay hindi pa subok sa digmaan, hindi pa nagamit sa labanan. Questionably pa nga, dahil yung kanilang mga warships, yung kanilang mga warplanes na ibinenta
ay sirain at nagrereklamo yung mga bansang nakabili sa kanila. Depektibo. Ha? Kita ninyo, kung talagang handa na ang kanilang mga armas, bakit may nagrereklamo? Naalala ko nga, yun pong kanilang missile, palili pa rin testingin na, di lumipad, nagalit sa Xi Jinping, nagtatanggal ng tao niya sa militar. Bakit? Korupsyon. Ang laman ng missile ay hindi fuel, sa halip ang laman tubig. Paano po mag-i-ignite yun? Hindi naman fuel, tubig pala. Ihiwalay mo siguro yung oxygen sa hydrogen, pwede pa na maging fuel yung hydrogen. Tubig. Kasi kuwan ng tubig ay hydrogen oxide. Isang atom ng hydrogen at dalawang atom ng oxygen. Ganyan. Bakit nasa chemistry na tayo? Di ba? Napapansin ninyo? Ito pang isang dahilan. Yun pong proximity ng Pilipinas sa Taiwan. Ang sentro ngayon ng usapin, Pilipinas, Taiwan. Kasi mayroong banta po ng China invasion sa Taiwan. Ang Taiwan forces together with American forces can retaliate immediately with the help of the Philippines. True, EDCA, perhaps. Posible yun, mga ka-history. At sa usaping naval force, itong linyada natin na First Island Chain, mga ka-istorya, malakas ang pwersa ng Amerika ngayon sa First Island Chain sa tulong ng Pilipinas. Gusto kasing i-break ng China yung gustong sirain ng China yung First Island Chain na yan . Bakit? Barkada sa kanila yan. Unang-una, sa naval force, mga ka-istorya, at sa aerial force nila. Kasi po, kung susugod na talaga ang China naval force, nandyan na yung kanilang aircraft carrier, may mga laman na mga warplanes, mga fighter jets, nandyan na yung kanilang mga corvettes, tapos meron pa silang lumilipad na fighter jets at mga missiles. Nandun pa lang sila, palagay ko, sa kalagitnaan, mga ka-istorya, inuulan na sila ng missiles. Sinasalubong na sila ng mga fighter jets ng Amerika, ng Japan, ng Pilipinas, ng Taiwan. Bago pa sila makarating sa baybay ng Taiwan, maging kung Pilipinas ang susuguro nila, bago pa sila makarating, ay nako, magkakaroon na sila ng major casualties. Sabog-sabog na sila dyan, mga ka-istorya. Nakikita po ninyo kung gaano kahalaga ngayon ang Pilipinas at ang pulisiya ni PBBM. Yan po ang dahilan kung bakit po hindi kayang bitawan ng Amerika ang Pilipinas. At yan ang dahilan kung bakit sa kabila ng hindi magandang ginawa ng Amerika sa pamilyang Marcos, sinusuyo nila ngayon si PBBM. Paano mo naman nasabi, Juan Historiador, na sinusuyo pa rin ng Amerika ang Pilipinas hanggang ngayon na presidente na si PBBM? Samantalang nangyari lang yan, panahon ng Biden administration, ba? Di ba ninyo ito nabalitaan? Mga ka-istorya, ipakita ko nga po sa inyo. Palakihin ko. US reaffirms ironclad commitment to PH-US Defense Economic Alliance. So far, mga ka-istorya, from Biden administration until the Trump administration, kung ang pag-uusapan po ay defense pact ng Amerika at ng Pilipinas, ay wala pa pong binabago ang administrasyon ni Donald Trump. Sa halip, ni-reiterate po nila, ni-reaffirms po nila yung ironclad commitment ng Amerika sa Pilipinas. Ito po, mga ka-istorya, March 28, 2025 na po ito malinaw na Trump administration na yan. Si US Defense Secretary Pete Hegseth na bumisita ng petsang ito dito sa Pilipinas at nakaharap niya si PBBM, ang sabi, assured President Ferdinand R. Marcos Jr. that US President Donald Trump is very committed to deepening Washington's alliance, friendship, and partnership with the Philippines.
Kita niyo, umaatake na naman yung pagkabulol ko. Pasensya na po kayo. I had a chance to speak just a few minutes ago to our President Trump, who sends his regards to you as well. Ang sinasabihan niya rito ay si PBBM. Thanks very fondly of this great country. Aba, great country daw po tayo, mga kaistorya, sabi ni Hegseth. Aba, mataas na opisyal ng Amerika ang may sabi na ang Pilipinas is a great country. Ba, ay salamat naman kung ganun at na-appreciate ng Amerika. And he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership economically, militarily, which our staffs have worked on diligently for weeks and months. Hegseth said, the U.S. has a great interest in expanding its military cooperation with the Philippines, saying it is mutually beneficial and critically important for both countries. Kita ninyo na nararamdaman nyo yung sinasabi ni Hegseth kung gaano tayo kaimportante sa Amerika, mga kaistorya. Asan yung sinasabi nitong mga pro-China na iiwanan tayo ng Amerika pag nanalo si Donald Trump? Hindi nangyayari. Kaya po itong bibilhin natin na F-16 fighter jets sa Amerika, yung sinasabi nyo, wala tayong pera, makakapag-provide ng pera. Bakit ko nasabi? Alam ko kasi, mga kaistorya, dati pa kasi, bago pa po yung pinayagan ng Amerika na bentahan nila tayo ng F-16 fighter jets. Anyway, meron lang pong 30 days ang US Congress para po ipasa itong approval na ito ng Trump administration kasi pinadadaan yan sa Congress nila, mga kaistorya. I do believe na yun ay lulusot. Bago pa yan, matagal, nung nakarang taon pa. Nangako na kasi ang Amerika. Binasa ko na sa inyo kanina Nangako na ang Amerika sa Pilipinas na tutulungan nila tayo na matupad yung modernization ng armed forces po natin. Kaya expected ko na natutulong ang Amerika, mga kaistorya, para ma-materialize, kumbaga, ito pong F-16 o ito pong pagbili natin ng F-16 fighter jets sa Amerika. At yan din naman po, mga kaistorya, ang tinatarget po ng gobyerno natin. Ang sabi dito, Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, confirmed to local media that the Department of National Defense is preparing to enter formal negotiations with Washington to secure favorable terms for what would be one of the most consequential defense deals in the region in recent years. Asahan nyo na, mga kaistorya, mangyayari yan. At ako ina-expect ko, di magtatagal, mga kaistorya, magkakaroon tayo ng submarine. Itong sa fighter jets na ito, estimated po, mga kaistorya, by 2027 may maidi-deliver na sa atin sabi kasi 2 to 3 years maidi-deliver na ito dito sa Pilipinas. Dagdag pa pong balita, magugulat ang China ngayon sa ibinigay ng Australia sa Pilipinas na drones na nagkakahalaga ng 34 million pesos lang naman. Sa PCG po yan, mga kaistorya. Ito pong ginawang ito ng Australia sa Pilipinas, tinupad na nila ang ipinangako nila sa Pilipinas. Kung hindi po ako nagkakamali, mga kaistorya, andito po yan. In late 2024, you announced that Australia would double its civil maritime cooperation with the Philippines to 649 million pesos from 2025 to 2029. Aba, malaki palang ipinangako ng Australia, at inuunti-unti ng tuparin ng Australia. Ay, salamat po sa inyo. Alam nyo, malaki ang maitutulong po nito, mga kaistorya, sa pagbabantay, sa pagsusurveillance po dyan sa West Philippine Sea. Malaki ang maitutulong nito sa Philippine Coast Guard sa pagtupad ng kanila pong gampanin sa bansa natin. Ay, salamat naman. Ang dami niyan. Biruin mo, 34 million pesos ang halaga niyan. Ilang drones kaya yan?
mga kaistorya, patalastas po muna bago po tayo matapos. Ano ho, mga kaistorya, hayaan nyo na si Juan Historiador sa mga naghahanap po ng dekalidad, ng matibay po na hollow blocks at mura na hollow blocks kaysa sa iba. Ay promise, mura po talaga mga kaistoryano. Ipakita ko nga sa inyo, ay sa 7 brilyantes na po kayo bumili. Sabihin lamang ninyo na kayo po ay inirefer ni Juan Historiador, bibigyan nila kayo ng malaking discount, malaki ang matitipid ninyo. Bukod pa, mas mura po talaga yan kaysa sa iba, no? Screenshot nyo na at tawagan po ninyo sila. Ang kanilang lokasyon po ay Along-Paitan Road, Project 4, Barangay Batonlapuk, Butulan, Zambales. So dyan sa mga nasa Butulan, sa Iba, sa Kabangan, Zambales ay sa 7 brilyantes na po kayo bumili. Nag-aagawan dyan, nagkakaubusan dyan ng hollow blocks kasi nga po matibay tapos mura pa. Ang ginagawa nga ng iba, gagawin pa lang, binabayaran na nila. Nagpapasiguro na sila para hindi sila maunahan. So yan po mga kaistorya, ang balita, impormasyon, komentaryo, kuro-kuro, opinyon, kritisismo na maibabahagi sa inyo ng inyong kaistorya. Maraming salamat sa inyong lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta, sa lagi ninyong pag-aabang, sa lagi ninyong panonood, pagkikinig, paglalike at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Nagpapasalamat po tayo higit kaninuman sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.